Muling binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na patungo ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Base sa report ng Philippine Coast Guard, tinangka ng Chinese Coast Guard na itaboy ang resupply boat subalit bigo ang mga ito. Muli naman Sinabi ng Pilipinas na ang isang Chinese Coast Guard vessel noong Biyernes ay nagdeploy ng water cannon sa isang barko na magtutustos ng mga probisyon sa isang military outpost malapit sa isang pinagtatalunang bahura sa South China Sea. Ang Embahada ng Maynila sa Beijing ay nagprotesta sa pinakabagong aksyon sa Chinese Foreign Ministry, sinabi ng isang task force ng gobyerno ng Pilipinas sa isang pahayag. Sinabi ng Coast Guard ng China na ginawa ito ng control measures laban sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Second Thomas Shoal matapos silang pumasok ng walang pahintulot, ayon sa hiwalay na pahayag. Ang mga sasakyang pandagat ng China ay walang ingat na hinaras-hinarang at nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra sa isa pang pagtatangka na iligal na hadlangan ang isang regular na resupply at rotation mission sa barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa shoal na inaangkin ng dalawang bansa. Ibinasurag Maynila ang barko sa panahon ng World War II sa shoal mula Norge 1999. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam po ninyo itong paulit-ulit na harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard at ng Chinese government. Ayan yung tinatawag nating sobra na, tama na. Palagay ko puno na nga ang salok. Alam niyo kung bakit? Kahapon po yung resupply ng ating mga barko at ng Coast Guard para dun po sa BRP Sierra Madre ay hinaras na naman ng Chinese Coast Guard. Pinalibutan ang ating dalawa yatang barko natin o tatlo ng halos 14 na mga barko ng China. At talagang tayo ay ayaw payagan na makapag-resupply doon sa ating mga sundalo na nasa Ayungin. Samantalang yan ay ating obligasyon dahil mga kawal yon ng pamahalaan na wala namang hanap buhay doon kung hindi magbantay lang ng ating barko at ng ating karagatan under exclusive economic zone. Pero ang China ayaw tumigil. So sobra na, tama na. At talagang hindi ko nga alam kung hanggang kailan hahaba, hanggang kailan magpapasensya ang ating pamahalaan. Hindi ko po sinasabing makipag-away. Pero yung issue po ng ipakita ng ating estado ang ating karapatan, hindi lang sa protesta, hindi lang po sa salita, palagay ko baka napapanahon na kung ano man ang paraan na dapat gawin. Ayan po yung ginawa nila. Binumba na naman, water cannon. Ayan Binumba na naman po ng water cannon yung ating pong magsusupply. Yan, China, barko po ng China yan. So paulit-ulit na lang po itong ginagawang ito. Ayan barko nila yan na nanghaharas sa mga nag-resupply. So ilang beses na po na tayo ay ginaganito ng Chinese Coast Guard, paulit-ulit at dekada na. So ayaw ko namang pangunahan ang ating gobyerno o especially ang ating Pangulo dahil siya yung Commander-in-Chief at Chief Executive. Ang akin lang pong sinasabi rito hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggang kailan tayo magpapaapi dito sa ginagawa ng China? Alam po ninyo, tayo lang ang ginaganyan nila Marami na pong mga bansa ang nagtry ang mga isla ng China na pumasok, hinuhuli sila, pinapaalis sila at pinatataob pa yung kailang mga bangka. Sa Taiwan, sa Vietnam, Indonesia, South Korea at iba pang mga bansa. Basta pumasok ang Chinese vessel na mangingisda, pinapaalis ka agad. So parang ugali ng China na walang pakialam kahit saan lugar gusto nilang manghimasok. Hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang kaibahan sa ibang bansa, pumapalag ka agad sila.
Hindi lang binubumba ng tubig, talagang hinuhuli ang mga Chinese vessel at Chinese fishermen at tinataboy sila. Tayo hindi. Hindi natin sila maitaboy. Tayo puro protesta, diplomatic protest. Ngayon sa ilalim po ng Marcos administration, ng ating administrasyon sa kasalukuyan, 126 na ang protestang naipile ng Department of Foreign Affairs before Chinese Embassy here in Manila. So ilang daang pa, ilang libo bang protesta ang gagawin natin bago kumilos? So again, ayaw kong pangunahan. Pero hanggang kailan, yan ang lagi natin tanong, na tayo ay laging ganito. Kasi kawawa po yung ating mga nagre-resupply. Patuloy na kawawa din po yung ating mga mangingisda. Ayaw ko naman sabihin kung anong dapat nilang gawin. Alam ng ating gobyerno, military at Coast Guard ang dapat nilang gawin. Meron silang operational plan. At inamin na yan sa Kongreso, sa public hearing, nang itanong yan sa Kongreso kung ano ang plano at hanggang kailan ba tayo kikilos. Ang sabi ng Coast Guard, pwede ba off the record, magkaroon tayo ng executive session, doon na namin natin sasabihin. Ayun, sinabi na nila. Pero siyempre, hindi pwedeng ilabas ng mga congressman na napag-usapan kasi nga for security reason. Pero hanggang kailan? Kasi nga po ay hindi tayo tinitigilan eh. Totally walang respeto ang China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Walang respeto sa mga batas. Kaya paulit-ulit yan. At padami ng padami ang Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan mismo sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot pa, pagkatapos nilang muling i-water cannon tayo, nagpalabas pa ng statement ang China na tayo daw ay nag-trespassing. Tayo raw ang illegal dyan, kaya nila winater cannon. Just imagine. So kung ganyan ang kanilang paniniwala, useless, baliwala ang ating diplomatic protest. Kaya pala hindi nila inaaksyonan. Kahit pa nung nakaraang mga administrasyon, Arroyo, na Aquino, Duterte administration, napakaraming diplomatic protest. Wala silang aksyon. Kasi ang talagang paniniwala nitong China, tayo pa ang nag-trespassing sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So sobra na, tama na. Paano ito? Paano yan? Okay? Diba? So, hindi na natin din alam at kung ano, paano natin sasabihin ito. Sana naman po yung ating gobyerno ay gumalaw na tungkol dito sa karapatan na naaayon sa ating mga batas. Marami naman po, hindi tayo no to war, pero yung yung idepensa sa tamang pamamaraan, hindi lang sa diplomatic protest, palagay ko, kailangan na. Kung nagagawa ng ibang bansa na kanilang hulihin ang mga Chinese na pumapasok sa kanila, kung nagagawa nilang palayasin ang mga barko ng China sa kanilang mga bansang nabanggit ko, hindi ba kaya ng Pilipinas? Ayaw ba itong gawin ng Pilipinas? Ano ang dahilan? Kasi hindi na tayo nagkulang. Ipinarating na natin sa buong mundo na tayo inaagawan ng China. Marami ng diplomatic protest, wala pong ginawa ang China. So, siguro, medyo itaas na ang level ng pagdidepensa ng ating pamahalaan at kung ano ang dapat gawin, military at gobyerno na ang nakakaalam dyan. Kayo ba sang-ayon dito sa ating topic na ito? Panahon ng ipakita ng ating gobyerno ang itaas ang level ng pagdidepensa dahil baliwala ang mga depensang ginawa sa mamagitan ng diplomatic protest at paghahayag sa media sa buong mundo na tayo ay inaargabyado. So inuulit ko, puno na ang salok. Kawawa na ang Pilipino. Walang karespeto ang China. Kailangang ipakita na kung anong paraan ipaubaya natin sa mga otoridad. No to war, pero itaas ang level, inuulit ko, ng depensa ay hindi masama. Sa halip, tingin ko, personal observation ko, opinion, kailangan na.